Gusto ko lang ibahagi ang kwento at humingi na rin ng payo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jam. Meron akong asawa at isang anak. Malapit nang maging 2 anak namin dahil kasalukuyan akong buntis ng 8 buwan. Pero sa kabila ng kalagayan ko ay sobrang stress at drain na talaga ako. Isa pa akong government employee at kasalukuyang malayo ko sa pamilya ko. Dahil doon kami nakatira sa bahay ng pamilya ng asawa ko. Ang talagang nagdudulot ng stress sa akin ay yung asawa ko dahil mula nang kinasal kami at nagsama ay parang hindi ko naramdaman na talaga siyang naging katuwang ko sa buhay. Ang problema ko kasi sa asawa ko tuwing naghahanap ng trabaho ay hindi naman siya napipermi. Hindi rin nagiging permanente ang kanyang kita at ang matindi pa doon ay hindi niya sinasabi sa akin kung magkano talaga yung sinasahod niya. Hindi ko yan tinatanong sa kanya kasi nga baka pasimulan yun ng pag-aaway namin kaya naghihintay lang ako na siya ang magsabi sa akin. Pero minsan ay hindi niya yun sinasabi sa akin kaya tuwing nagigipit ko na lang yung gumagawa ng paraan, nangungutang para lang mapunan yung pangangailangan namin maski sa mga anak namin ay hindi ko siya naaasahan tulad na lang nung unang nagbuntis ako ang nagbayad ng lahat ng pangangailangan ko tulad ng check, vitamins, lab test pati na rin sa allowance ko kapag nagpupunta ako sa OB ko at pang merienda. Nung nadestino ako sa lugar na medyo malayo naging problema ko yung transportasyon. Meron naman kaming tricycle, hinuhulugan pang service sana. Yun nga lang, hindi rin ako maihatid ng asawa ko dahil may trabaho rin daw siya. Ang ginagawa ko ay naglabas na lang ako ng motor para meron akong service na mga gamit at sinasabihan ko siya na siya na bahala doon sa monthly due doon sa tricycle at ako naman doon sa bagong motor na kinuha ko. Pero ang nangyari hindi rin hinulugan. 2 motor na ngayon ang hinuhulugan ko. Bago itong pinagbuntis ko ngayon ay 2 beses akong nakunan at sobrang laki talaga yung nagastos. Gumastos ako ng halos 20,000 doon sa una at 40,000 plus doon sa pangalawa. At ako ang nagbayad lahat. Walang kontribusyon mula sa asawa ko. Nagsuggest siya sa akin na ipaayos yung aming bahay dahil mukha talagang barong-barong ang bahay namin. Nagdesisyon akong mag-loan para magkaroon din kami ng bahay at ginamit ko yung kaunting naipon ko. And again, wala pa ring kontribusyon doon kahit 5 ang asawa ko. Sa ngayon ay wala siyang trabaho at ako naman ang nag-aalala ng lahat ng gastusin namin. Madalas kaming mag-away kaya madalas nasa loob na lang ng kwarto dahil mainit ang ulo ko sa ngayon. Habang wala siyang trabaho ay nagsasaka siya at nakapag-abot-abot naman kahit papaano pangkain pero wala pa ring nagbabago sa sitwasyon namin. Gusto ko nang umuwi sa mga magulang ko at iwanan na ang asawa ko dahil sobrang pagod na ako. Ang mga tao sa paligid namin ay akala nila mabait at masipag siya. Kaya hindi ko rin gustong magkalat ng chismis tungkol sa amin. Sinusubukan ko makipag-usap sa kanya sa chat ngunit didma lang siya. Narinig ko pa sinasabi ng kanyang pamilya na kawawa naman siya at walang pahinga. Pero hindi nila alam ang tunay na sitwasyon at ang kanyang pag-uugali sa pera. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sobrang pagod na pagod at naiiyak na lang kapag iniisip aming sitwasyon. Maraming salamat po. Later sender, Jam.